Mahilig ka ba sa mga kwentong tungkol sa mga sirena? Isa ka rin ba sa mga kabataan noon na palaging naiisip kung totoo ba ang mga sirena, o isa lamang ba itong kwento, gawa-gawa at bunga ng malawak na imahinasyon? Dito sa ating channel, gumagawa ako ng mga kwentong hindi lamang kapana-panabik, kundi may mapupulutan ding aral at kaalaman. Ang mga ito ay hango sa totoong buhay, sa mga karanasan, katotohanan, at maging sa kasaysayan ng mundo. Tinatalakay rin natin ang mga hiwaga ng kalawakan at ang mga posibilidad ng hinaharap. Kaya naman kung interesado ka sa ganitong mga episode, mag-subscribe ka na sa ating channel at i-click mo na rin ang bell button para lagi kang updated sa tuwing may bago tayong video. Narito ang 10 lugar sa mundo kung saan may mga kwento at ulat ng pagkakita sa tunay na sirena, isinalaysay sa paraang kwento. Sa baybayin ng Kiryat Yam sa Israel, may kumalat na balita noong 2009 tungkol sa isang misteryosang nilalang na lumilitaw tuwing dapit hapon. Ayon sa mga residente, makikita raw itong nakaupo sa mga bato, tila naglalaro sa alon, bago biglang sumisid at maglaho sa dagat. Dahil sa dami ng nakasaksi, nag-alok pa umano ng gantimpala ang lungsod sa sinumang makapagbibigay ng malinaw na ebidensya. Sa malamig na dalampasigan ng Benbeck Hills sa Scotland, may lumang kwento noong 1830 tungkol sa isang maliit na nilalang na kalahating babae at kalahating isda. Nakita raw ito ng mga taga roon na lumalangoy malapit sa pampang. Nang ito'y mawala, may mga nagsabing may natagpo ang bangkay na kahawig ng sirena, isang misteryong hindi na nalinawan pa. Sa malayong lupain ng Zimbabwe, may mga manggagawang gumagawa ng dam noong 2012 ang tumangging magpatuloy sa trabaho. Ayon sa kanila, may mga sirenang naninirahan sa tubig na umano'y nananakot at umaatake. Dahil dito, pansamantalang natigil ang proyekto. Sa Japan, matagal ng bahagi ng alamat ang nilalang na tinatawag na ninyo. Hindi ito tulad ng magagandang sirena sa mga pelikula. Sinasabing kakaiba ang anyo nito at ang sinumang makakakita o makahuli nito ay maaaring magdala ng malas o bagyo. Sa sariling bayan ng Philippines, hindi mawawala ang kwento ng sirena sa mga probinsya malapit sa dagat. Sa Palawan at Mindanao, may mga mangingisdang nagsasabing may narinig silang mahiwagang awit sa gitna ng gabi, isang tinig na tila nang aakit mula sa kailaliman ng karagatan. Sa baybayin ng Ireland, isinasalaysay ang mga merrow, mga nilalang dagat na kahawig ng sirena. Pinaniniwalaang sila'y lumalabas kapag tahimik ang dagat at bumabalik sa kailaliman kapag may paparating na bagyo. Sa United States, lalo na sa mga lugar na malapit sa dagat tulad ng Florida at Alaska, may mga ulat at bidyong kumalat online na nagpapakita raw ng misteryosong nilalang na mabilis na sumisisid sa tubig. Gayunman, marami ang naniniwalang ito'y panlilinlang lamang o maling pagkakakilanlan sa mga hayop dagat. Sa malawak na karagatan ng Australia, may mga surf at mangingisdang nagbahagi ng karanasan tungkol sa kakaibang aninong lumalangoy sa malayo. Sa bawat pagsilip nila, tila may matang nakamasid mula sa ilalim ng alon. Sa baybaying bahagi ng Canada, may mga bihirang kwento tungkol sa nilalang na may mahabang buhok at kumikislap na buntot na nakita raw sa mabatong dalampasigan bago tuluyang nawala sa hamog. At sa ilang bahagi ng gitnang silangan, kabilang ang Haifa, may mga sinaunang salaysay ng mga mandaragat na nakakita umano ng mahiwagang babae sa ibabaw ng alon, isang nilalang na kalahating tao at kalahating isda, na hanggang ngayon ay nananatiling palaisipan. Bagamat maraming kwento at ulat ang kumalat sa iba't ibang panig ng mundo, wala pa ring matibay na ebidensyang siyentipiko na nagpapatunay na totoo ang mga sirena. Maaaring ang ilan sa mga ito ay maling pagkakita sa mga hayop dagat tulad ng dugong o manatee, o kaya'y bahagi lamang ng mayamang imahinasyon at alamat ng bawat kultura. Noong unang panahon, bago pa man lubusang masukat ng tao ang lalim ng karagatan, may isang tanong na palaging bumabagabag sa isipan ng mga mandaragat. Ang mga sirena ba ay magaganda o nakakatakot? Sa bawat hampas ng alon at bawat paglalayag sa gitna ng dilim, may mga kwento silang ibinubulong. Sa mga alamat ng Philippines, ang sirena ay inilalarawan bilang isang napakagandang nilalang, may mahabang buhok na kumikislap sa ilalim ng buwan at tinig na kayang magpatigil ng hangin. Sinasabing kapag narinig mo ang kanyang awit, para kang nahihipnotismo, tila hinihila ang iyong kaluluwa palapit sa kailaliman ng dagat. Ngunit sa likod ng kagandahang iyon, may babala, hindi lahat ng maganda ay mabuti ang hangarin. Sa malamig na karagatan ng Ireland, may mga kwentong tungkol sa merrow.
Minsan sila ay kaakit-akit, minsan naman may anyong kakaiba at nakakatakot. Depende raw ito kung paano sila pakikitunguhan ng tao. Ang ilan ay mababait at umiibig pa sa mortal, ngunit ang iba'y nagdadala ng unos at kapahamakan. Sa Japan, iba ang larawan ng sirena. Ang tinatawag na ninyo ay hindi inilalarawan bilang magandang dalaga. Sa halip, ito'y may mukha na tila tao ngunit may katawan ng isda na hindi ka nais-nais pagmasdan. Sinasabing ang makakita nito ay maaaring magdala ng malas o sakuna. Dito, mas nangingibabaw ang takot kaysa paghanga. Sa kanlurang mundo, lalo na sa United States at Europa, naging simbolo ng kagandahan at romansa ang sirena, lalo na sa mga kwento at pelikula. Inilalarawan silang may makikinis na balat, makinang na buntot, at pusong marunong magmahal. Ngunit kung pagbabatayan ang mga sinaunang tala ng mga mandaragat, madalas nilang ilarawan ang sirena bilang isang nilalang na parehong maganda at mapanganib. Isang mukha ng anghel, ngunit may kapangyarihang magdala ng trahedya. Kaya ano nga ba ang totoo? Ang sagot ay nananatiling misteryo. Sa siyensya, walang matibay na ebidensya na tunay silang umiiral. Maaaring ang mga kwento ay bunga ng maling pagkakita sa mga hayop dagat o kaya'y malikhaing imahinasyon ng tao. Ngunit sa puso ng alamat, ang sirena ay nananatiling dalawang bagay sa iisang anyo. Maganda sa paningin, ngunit nakakatakot sa hindi nakakaunawa. Sa kanlurang mundo, lalo na sa United States at Europa, naging simbolo ng kagandahan at romansa ang sirena, lalo na sa mga kwento at pelikula. Inilalarawan silang may makikinis na balat, makinang na buntot, at pusong marunong magmahal. Ngunit kung pagbabatayan ang mga sinaunang tala ng mga mandaragat, madalas nilang ilarawan ang sirena bilang isang nilalang na parehong maganda at mapanganib. Isang mukha ng anghel, ngunit may kapangyarihang magdala ng trahedya. Kaya ano nga ba ang totoo? Ang sagot ay nananatiling misteryo. Sa siyensya, walang matibay na ebidensya na tunay silang umiiral. Maaaring ang mga kwento ay bunga ng maling pagkakita sa mga hayop dagat o kaya'y malikhaing imahinasyon ng tao. Ngunit sa puso ng alamat, ang sirena ay nananatiling dalawang bagay sa iisang anyo. Maganda sa paningin, ngunit nakakatakot sa hindi nakakaunawa. Narito ang ilang mga trivia tungkol sa sirena. 1. Iba-iba ang tawag sa sirena sa bawat bansa. Sa Philippines, tinatawag silang sirena. Sa Ireland, kilala sila bilang merrow. Sa Japan, tinatawag silang ninyo. 2. Ang mga sinaunang mandaragat ay naniniwalang totoo sila. Noong unang panahon, may mga ulat ang mga tripulante ng barko na nakakita raw ng kalahating babae at kalahating isda habang naglalayag sa malalayong dagat. 3. Maaaring manatee o dugong ang napagkamalang sirena. Naniniwala ang mga siyentipiko na ang ilang sirena sightings noon ay maling pagkakakita lamang sa mga hayop dagat tulad ng manatee. 4. Hindi lahat ng sirena ay maganda ayon sa alamat. Sa ilang kultura, inilalarawan silang napakaganda at kaakit-akit. Ngunit sa iba naman, sila ay may nakakatakot at kakaibang anyo. 5. May paniniwala na ang awit ng sirena ay mapanganib. Sa maraming kwento, sinasabing kaya nilang akitin ang mga mandaragat gamit ang kanilang mahiwagang tinig. 6. Bahagi sila ng maraming pelikula at libro. Isa sa pinakasikat na kwento tungkol sa sirena ay ang The Little Mermaid, na naging popular sa buong mundo. 7. Simbolo sila ng misteryo ng karagatan. Ang sirena ay madalas ituring na representasyon ng kagandahan at panganib ng dagat. 8. May mga festival at estatwa ng sirena sa iba't ibang lugar. May ilang lungsod sa mundo na may monumento o pagdiriwang na inspirasyon ng alamat ng sirena. 9. Wala pang siyentipikong ebidensya na totoo sila. Hanggang ngayon, nananatiling bahagi ng alamat at imahinasyon ang sirena. 10. Patuloy silang nagbibigay inspirasyon sa mga kwento. Mula sa mga alamat hanggang sa modernong pelikula, ang sirena ay isa pa ring paboritong karakter sa mundo ng pantasya.